Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito lumalabas ngayon sa social media from the DILG post na magkakaroon na po ng kulungan para sa mga suspect ng flood control project. At sabi dito sa post ng News 5, ang posibleng kulungan ng mga sangkot sa flood control projects ay pinasilip. Ininspeksyon ng Department of the Interior and Local Government, DILG, Secretary John Vic Remulla, and New Quezon City Jail na posibleng pagdalhan ng mga individual na sangkot sa maanumalyang flood control project. May 5 double-deck beds, lababo, at palikuran ng mga bawat kwarto. Hiwalay ang pasilidad para sa babae at lalaking detainees. Meron ding laundry area, chapel, at receiving area para sa mga bibisita. Lupit, no? Ayon kay Remulla, aabot ng 200 na personalidad ang posibleng makasuhan sa pinaghahandaang nila nito. Diba? Imagine, meron silang 5 double deck beds na may foam at lababo, palikuran sa bawat kwarto para sa mga babae at lalaki. Bukod yun, may laundry din. Ba? Hindi na kulungan yan mga ka-plastic. Isa po siyang bahay mga ka-plastic. Yan, kung makikita niyo, napakaganda ng kanilang kulungan. Kung ikukumpara nyo sa kulungan ng mga ordinaryong tao, mamaya ipapakita natin kung gaano kapangit at gaano kaganda naman yung para sa kanila. Diba? Ang ganda, oh. Hindi na po kulungan tawag dyan. Special treatment, gaya nga ng sinabi ko noon pa. May mga kanya-kanya silang special treatment. Diba? Only in the Philippines talaga na kapag malalaking tao ang makukulong, ay kailangan maganda ang kulungan. Malinis at may lababo at magandang palikuran. So panoorin muna natin yung post mula sa ibang social media site. Tulad ng ito. Panoorin natin yung sasabihin ng media. Magandang umaga mga kapatid, Ian Suyo po from News 5. Oy, hindi tayo nakakulong ha, hindi tayo himas rehas, pero sumama lang naman tayo sa inspeksyon na isinagawa ng DILG dito sa Quezon City Jail dahil ito yung posibleng pagdalhan sa nasa 200 na indictees may kinalaman sa maanumalyang flood control project. At kung makikita nyo nga, sa isang room na ito, kasya na raw yung 10 katao at may kasama na rin yan na washing area, pati na rin banyo o palikuran. Nasa 700-800 daw talaga yung mga kayang ma-detain dito kadala. At dito daw sa mga manunuluyan, yung mga may indict na personalidad hanggang ongoing yung kanilang mga hearing. Hindi na raw kasi available yung Camp Crame dahil marami na rin yung mga nakadetain. Siniguro naman. O, diba? Dapat naman dun pa rin sila. Marami pala nakadetain dun eh. Doon dapat sila. Huwag natin bigyan ng dapat nga yan sa bilibid eh. Diba? Unfair naman sa mga nagnakaw ng dilata. Unfair naman po sa nagnakaw lang ng tsokolate. Unfair naman po sa mga taong napagbintangan na sila ay suspect. Diba? Tapos doon dinala sa kulungan na marurumi. Sa malaimpyernong kulungan ng bilibid. Tapos ito, alagang-alaga sila. Kailangan mayroong lababo. May banyong malinis. May indict na personalidad hanggang ongoing yung kanilang mga hearing. Hindi na raw kasi available yung Camp Crame dahil marami na rin yung mga nakadetain doon. Siniguro naman ng DILG at DJMP na walang magkakaroon na special treatment doon sa mga... Hoy, nako naman, buhay naman special treatment. Ano tawag nyo dyan sa ginawa ninyong kulungan?
Hindi ba special treatment yon? Ang ganda naman ng terminology ng media. Hindi daw special treatment yung ginawa nila. Nakikita mo pa ba yung nakikita mo, reporter? O, sabi nga ni Patch, unfair, dapat sa kulungan talaga. Kung ang mga ordinary tayo nga kahit anong ongoing pa ang kaso, nilalagay nila sa kulungan tapos sila nasa ganyan. Tapos sasabihin ninyo walang special treatment. Kabobohan na ba talaga? Harapin nyo ang niloko ng mga tao. Tama, di ba? Eksakto. Special treatment. What the heck? TV5. Di ba? Wala, talagang kawawa talaga, mahihirap Parang upa lang ng kwarto yan. Dapat isama sila sa bilibid. Kasi doon ang kulungan ng mga kriminal at nagkakasala. Paano? Madadala ang mga putang inang magnanakaw na yan. Mas special treatment sila, kawawa sa inyo. Yung pinakitang kulungan, wala namang makukulong. Puro na lang kayo pambobola sa taong bayan. Ginawa nyo na ngang witness yung mga magnanakaw. Eto, sabi ni Bernabe, pwede din ba ipakita yung hospital na pagdadalhan naman sa mga magsakakasakit na politiko na sangkot sa flood control issue? Malamang baka sa Veterans Hospital yan o kaya sa mga St. Luke's. O masama pa yan, sa Paris pa magpapagamot, sa Madrid. Bagay ilagay dyan ng mga matatandang preso sa QC. At yung mga korakot sa gobyerno ilagay sa QC jail o sa paramdam nila yung pahirap na ginawa nila sa bayan. Tama nga naman, dapat yung mga kulungan na ginawa nila dapat para sa mga senior na. Yung mga wala na talagang lakas. Dapat supposedly, dapat yun ang yun yung paglalagakan ng mga senior citizens. Napakaganda naman po ng kulungan na yan. Parang nakikibed space lang po sila. Baka yung iba dyan, kahit wala pang hatol, magbo-volunteer na lang pumasok dyan. Saka bakit po sampuan lang dapat po yung 200 na yun. Sama-sama na sila dyan para po tipid sa higaan. Another gastos pa po yun sa mga taxpayers. Yun na nga Yung pinambili na nga nila ng double deck pinanggawa ng lababo, banyo. Saan nang galing yung pera? Sa taong bayan pa rin. Biruin mo, tayong gumagastos. Tayong gumagastos para gumanda ang kulungan nila. Hanggang sa pagkakakulong nila, tayo pa rin ang gumagastos. Mga ka-plastic. Diba? Saan galing ang budget? DLG. Personalidad, malaki man yan o maliit na dadalhin dito. What the Abangan heck? po ang kabuuan ng aking report mamaya lamang uli. Ito po si Ian Suyo nagbabalita para sa News 5 Now. Alam mo naman si Ian Suyo kung magsalita. Wala daw special treatment. Diba? Sa pananalita pa lang, parang katangahan Harap-harapan tayong ginagago ng mga media Wala daw special treatment. What the hell? O imagine mo mga ka-plastic. Yan. Saan galing yung pera na ginastos na paggawa ng kulungan? Ba? Oh, may tubig pa Sarap. Sariling double deck, banyo, bagong pintura. Can you imagine saan galing yung pera? Sa taong bayan pa rin yan. Oh, maganda yung lamesa. Kainan ng mga buhaya. Lababo. Mineral water pa, lupit.
Tayo pa rin ang gumagastos dyan, mga ka-plastic. Imagine that. Tax ng mga taong bayan ang ginastos dyan. Hanggang sa pagkakulong na lang, baka pati paglibing nila, gastos pa rin ng taong bayan, mga ka-plastic. Sabi nga ni Acuña ba talaga nagagawa ng may pera? Ang mga mayaman o may kapangyarihan, may special treatment, pero ang mga mahirap nasa laylayan, yung kinulong para silang dagang nagsisiksikan sa maliit na lungga. So ito yung papakita ko sa inyo. Ang pinagkaiba ng kulungan ng mga korakot sa Pilipinas versus sa kulungan ng mga ordinaryong tao na nagnakaw lamang ng mangga at nagnakaw lamang ng delata sa supermarket. Ito po sila ngayon. Yan. Makapirek tayo. Yan. Tingnan nyo kung ano itsura nila. Pinagkaiba ng kulungan ng mga ordinaryong tao sa kulungan ng mga high profile na tao. Tingnan mo kung paano sila matulog. Nakayukod na. Iba patong-patong na. Yan 70. Nagkasya sa isang selda kontra sa 200 na sinasabi nila, mga ka-plastic. Partida 200, may double deck pa. May sariling lababo pa. Samantala to 70 na tao na nakulong sa bilibid. Ito, panoorin natin yung sinabi ng lalaki. Maka-aperet ako nito. Walang sinabi. May sound effect kasi. Diba? Pagmamasdan mo yung itsura ng bilibid sa itsura ng kulungan ng mga korakot, special treatment daw. Hindi daw special treatment yun, no? Panoorin nyo yung video. Maatim ninyong panoorin yan. Sa tingin pa lang, ang baho na mayroon nang ang pigsa yung isa. O paano matulog yung isa? Nakakapit na lang dun sa baras. Yung isa nakabitin na. O isa nakanganga pa. Yung isa nakayukod na. May butot balat na. Unfair naman sa mga taong to. 70 na tao pinagkasya sa isang selda. 7 po. 133 nakakulong. Nagkasya. Samantala yung tarantadong mga korap sa Pilipinas, 200, may sarili pang bed frame, may sarili pang double deck, may sarili pang banyo, maganda pa yung lamesa. Diba? Anong klaseng di daw special treatment, mga put? Diba? Ay nako, mga ka-plastic. Tapos yung perang ginastos nila sa pagpapagawa ng kulungan ng mga korap sa flood control, galing sa pera ng taong bayan lang naman nga ni. Diba? Ang laki ng kaibahan. Sobrang kawawa talaga ang Pilipinas. Nga naniniwala ako pag mga ma-influensyang tao inaalagaan ng gobyerno. At yung mga ordinaryong taong walang bilang, walang bitaw, dyan napupunta sa impyerno ng bilibid. Dapat naman talaga ganyan ang gawin sa kanila. Tingnan mo sa ibang bansa, hindi ginagawa ng special treatment ng mga tao doon. Binabartolina pa nga nila, ginugulpi pa nga nila kapag hindi sumusunod sa protocol ng mga warden Tapos dito, ang sarap ng buhay. Tapos sasabihin ng reporter na si Sunyo, wala daw special treatment. Kupal ka ba dati? Kawawa ang bansa natin. Pinagkagastosan ng taong bayan yan. Kami na naman po nagambag dyan.
Tandaan nyo yan, 12% VAT, napupunta lang dito mga kaplastik. Diba? Ganda oh, Eurotex foam pa yan, partida. Ayaw pa nila ng ordinary foam yan. Ayaw naman oh, hindi pa tapos yan ha, wala pa yan. Mag-aambagan pa tayo para sa retiling yan. Kailangan may tiles yan para maganda yung pagkakahugas ng kanilang puwet yan. Diba? Yan, yung facility nila, napakaganda, may parking lot pa. Para yung mga Rolls Royce nila dyan ipaparada. Tapos yung mga Nepo babies dadalaw. Diba? Ito naman, si Turo, Boy Turo. Kawawa ang bansa natin mga kaplastik. Hindi nyo na maluloko ang mga netizens. Hindi nyo na maluloko. Sasabihin nyo walang special treatment na nangyayari dito sa Pilipinas. Yan, ano tawag nyo dyan? Ibang terminology ng special treatment. Pagpalagay na lang natin, sabihin natin nagbakasyon lang muna sila sa loob. Tapos pag wala ng kaso, pag lumabnaw na yung issue, magugulat ka na lang nasa ibang bansa na sila. Pag-alagala na lang. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Sana matauhan ng mga tao na sana wag na kayong bumoto ng mga popular na tao. Ganito yung ginagawa. Over and over and over again. Hanggang ngayon, may traffic pa rin sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nagkakabaha-baha pa rin. Hanggang ngayon, mga kalsada natin, yung matinong kalsada, bubutasin. Saan ka makakakita magbubuhos ng semento sa kalsada, walang bakal. Hanggang ngayon, nililindol tayo sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Isang signs na po yan na talagang nagagalit na ang Diyos sa atin. Tama lang naman talagang magalit ang Diyos sa atin. Base sa mga nangyayari sa buhay natin. Sana nga dumating na ang paghukom eh. At yun talaga ang tunay na hustisya na mararanasan natin. At makikita natin talaga yung mga taong yan na susunog yung kaluluwa nila habang buhay. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.